Sino mga handa sa mga kamay? Ipalakpak natin ng malakas kay Yahweh El Shaddai. At ngayon, tayo ngayon ay tatayo. At syempre sasaman tayo ng mga pinagpala ng mga awit ni Yahweh El Shaddai para sa inspirational to at ang gagamitin ng ating Panginoon na salip ng ating assistant head ay di po makakarating dahil nagpapagaling, no? Ang ating DIC na si Brother Mark Rombano. Tapos sa mga kamay, sabay tayo, pumapalakpak kay Yahweh El Shaddai. Siyempre, saman tayo ng mga awit ng Santa Maria Gospel Choir. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na naghihimala at nagpapagaling. Maraming salamat, Panginoon, muli niyo kaming pinagkatagpo sa dakang lugar na ito at sama-sama namin pinagdiriwang ang ika-18 anibersaryo ng iyong gawain sa lugar kung pinagpala. Dalangin namin, Ama, na sa pagninilay po namin ng iyong salita, ano man ang aming mga panghihina na nararanasan, ay makasumpong kami ng inspirasyon at kalakasan. Higit sa lahat, mapanariwa namin ang alab ng pananampalataya namin sa iyo. Tunay nga po na sa taong lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, walang anumang imposible, ang lahat ay iyong mapangyayari. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaaniyahan at po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 5, talatang 24 o 25 hanggang 34. Mark chapter 5, 26 to 34. 25 to 34. Kasama rin doon ang isang babae, 12 taon ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugot, naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao't nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid niyo. Bakit niyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatirapat, ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay
magaling na. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Malakas na palakpak para sa kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po makakarating ang ating assistant head na si Ma'am Chona or Sister Chona, mga kapatid. Dahil siya ay nagre-recover pa or nagpapagaling. Kaya ako po muna ang magbibigay sa inyo ng mensaheng naghahatid ng inspirasyon, mga kapatid. Kinuha ko po ang paksang ito sa invitation na ibinigay nyo na ang nakalagay po dyan sa card ay all things are possible. Dun sa harap, all things are possible for those person na merong pananampalataya, mga kapatid. Ito pong Mark chapter 5 ay pinagsama-sama pong kasaysayan ng iba't ibang tao na dumanas po ng mga difficult situation at mga desperate situation sa kanilang mga buhay. Ito pong Mark chapter 5, kapag binasa niyo po yung buong chapter niya, mga kapatid, meron pong 3 tao dyan na may mga mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Nandiyan po yung isang lalaking tinatawag na demoniac, mga kapatid. Siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. Pangalawa, nandiyan naman po yung gospel na, yun nga, i-share ko sa inyo, yung babaeng inaagasan po ng dugo sa loob ng 12 taon. At nandiyan naman din po yung anak po ni Jairus na agaw buhay na, mga kapatid. So, lahat ng ito happens in just one day. Amen? May sinasaniban, may inaagasan ng dugo, at merong nag-aagaw buhay. Lahat ng yan ay humihingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. So sa loob ng isang araw na yan, kung titignan sa standard or sa pamantayan ng isang tao, ano na siya parang incurable. Kasi nga, inayawan na ng mga doktor Amen? Impossible nang gumaling yung kanyang karamdaman, mga kapatid. Pero ang isang bagay po, sa isang tao na lumalapit sa Diyos na mayroong pananalig, yung incurable ay pwedeng maging curable pagdating sa Diyos. Yung imposible ay pwede pa rin maging posible pag inilapit sa Diyos, mga kapatid. Bakit po? Kasi po, yung lalaking demonized, siya po, si Jesus po ang magiging great psychiatrist para sa kanya. Kasi once na ang isang tao ay possessed ng evil spirit, mga kapatid, pati yung kanyang isip, siya po ay mentally tortured, mga kapatid. Amen? At dito naman po sa babaeng 12 taong inaagasan ng dugo, si Jesus po ang great physician. At dito naman po sa anak ni Jairus na dalagita, si Jesus po ang great pediatrician. Amen? Ang chapter na ito ay punong-puno ng mga taong hopeless. Ang chapter na ito ay punong-puno ng mga taong itinakwil na ng lipunan. And yet, ito rin pong chapter na ito ay chapter na nagpapakita na kapag meron kang pananampalataya, ang iyong pag-asa, ang iyong pananalig, ay susuklian ng Panginoon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at kagalingan. Amen? So, tingnan po natin yung sinasabi po ng verse 25 to 26. Sinasalaysay po ng author dito yung kahabag-habag na sitwasyon at kalagayan ng babaeng dinurugo. Ano po yung kanyang horrible situation? First of all, she had suffered physically. Amen? 12 years po siyang dinudugo. Alam naman po natin na once na ang isang babae po ay merong buwan ng dalaw, monthly period, mga kapatid. Minsan pa nga, merong mga babae na halos hindi talaga makatayo sa sobrang sakit ng puson, mga kapatid. Ilang araw ba ang monthly period? 3 hanggang 5 yata. 1 week. 1 week, halos hindi makabangon sa sobrang sakit. Imagine ninyo itong babaeng ito na
12 years inaagasan ng dugo. Amen? Masangsang ang amoy, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Na kahit anong gawin niyang pagkain ng talbos, ano ba yung pampadagdag ng dugo? Talbos ng kamote, di ba? Kahit anong kain niya ng mga gulay na pampadagdag ng dugo, pero dahil sa kanyang continuous na pagbibleed, mga kapatid ko kay Kristo, ay halos walang talab, mga kapatid ko kay Kristo. At buong buhay niya, she looked very pale. Siya po ay maputla. Nakita na kayo ng isang taong pale, yung parang maputla, yung wala ng kulay. Tingnan nyo ngayon katabi ninyo kung may kulay pa. Ako din naman ako maputla. Maitim. Buti pa yung anak ko kapag naaarawan, nagbablush, namumula-mula yung pisngi. Pag ako naarawan, wala na talaga. Anino na, mga kapatid. So, ito pong babae nito, mga kapatid ko kay Kristo, ay dahil sa continuous na pagkawala ng kanyang dugo, alam naman po natin na ang dugo po ng tao, yan po ang nagsusupply ng oxygen sa iba't ibang organs ng katawan. Amen? Kaya nga po, kapag ang dugo ay hindi nakakaabot sa ating utak, hindi nakakaabot sa kidney, sa liver, mga kapatid, itong mga organs na ito ay nagpe-fail. Amen? Pag yung dugo ay hindi nakakapunta sa iba't ibang bahagi ng katawan na dapat ay nagsisirculate siya, manghihina po ang isang tao. At para siyang unti-unting na tawag nito yung kandila na nauupos, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? And then another thing, she suffered emotionally, mga kapatid. Dahil sa kanyang abang sitwasyon, hirap siyang makahanap ng love of her life. Yung forever, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung mag-aasawa siya, magiging komplikado yung kanilang pagsasama, mga kapatid. Ang sabi po sa Leviticus 15 verse 24, mga kapatid, basahin ko lang saglit Leviticus 15 verse 24, sino mang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ano mang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi. Amen? So medically speaking, mga kapatid ko kay Kristo, hindi talaga safe gawin yung practice na kapag merong pagdurugo ang isang babae ay gagalawin. Very unhygienic, mga kapatid, at hindi siya safe na gawin. Pero kung buong buhay niya na lang siya ay dinudugo, ay hindi na nila ma-enjoy yung isang part ng kanilang married life. Siyempre kasama yung pagsasama ng lalaki at babae, yung kanilang pagsisiping, mga kapatid. Pero kung yung babae nito, kung may asawa man siya or balak niyang mag-asawa, hindi niya ma-enjoy yung part na yon kasi nga lagi na lang siyang dinudugo. Amen? Another thing, she had suffered socially, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, sa 12 years na pagdurugo nitong babae na ito, pwede natin siya i-consider na after ng kanyang puberty stage, doon na nag-start yung bleeding niya. Amen? At dahil sa kondisyon niyang yon, apektado po yung kanyang pakikisalamuha sa mga tao. Diba? Kapag babae ang makakapagsabi nito kapag meron kayong buwan ng dalaw, diba? Hindi komportableng lumabas, hindi komportableng makisalamuha kung kani-kanino, kasi nag-aalala ka, baka magkaroon ka ng spot. Amen? Ang hirap din ng kalagayan ng mga babae, Isipin mo na lang kung lalaki ang merong ganun, tapos magbabasketball. Tol, di ako pwede ngayon, masakit puson ko Di ba ho, mga kapatid? Kaya yung pakikisalamuha ng isang babaeng dinurugo sa kapwa niya, mga tao, mga kapatid, ay apektado. Sabi po ng Leviticus 15:19 to 23, ang sino mang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong yun ay ituturing na marumi. Ang sino mang makahipo
sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabhan nito ang kanyang kasuotan at siya ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing din siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng yun ay ituturing na marumi hanggang gabi. Isipin mo na lang, kung makakasalamuha mo ang babaeng ito, na lahat na lang ng mahipo, mahawakan niya at maupuan, mahigaan, ay ituturing na unclean, mga kapatid. Ang hirap namang makatabi ng babaeng ito. Isipin mo, may office mate ka na dinurugo. Pag upo niya sa inuupuan mo din, naupuan mo, ituturing ka na rin unclean. Amen? Nakasakay mo sa isang tren, umupo siya sa tren, ituturing na rin marumi yung tren. Bawal na rin upuan ng mga tao. Napaka-complicated ng kanyang sitwasyon, mga kapatid. That's why this woman's life was moving from one rejection to another. Aminin niya man o hindi, pag nalaman ng tao na siya po ay isang babaeng inaagasan ng dugo, lalayuan siya ng mga tao. Bakit? Yung mga taong makakahipo o makakahawak sa kanya ay hindi rin papayagang mag-participate sa anumang mga temple sacrifice or mga temple celebration, mga kapatid. Amen po? And then another thing, she had suffered religiously, mga kapatid. Sabi po ng Leviticus 15 verse 31, ang sabi po dito, ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel. Sapagkat kung di nyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan nila sa tabernakulo na nasa gitna nila. So bakit napakahalaga na i-observe nila yung ganitong tuntunin ng batas? Kasi po, hindi sila basta-basta pwedeng pumasok sa tabernakulo na sila po ay marumi or spiritually, physically unclean. Bakit po? Mamamatay sila pag nahipo nila yung tabernacle nang sila po ay marumi, mga kapatid. Amen? So dahil lahat na lang po ng mahawakan, maupuan, mahipo ng babaeng ito ay pwedeng maging unclean, mga kapatid ko kay Kristo, lahat ng tao na kanyang makasalamuha ay pwedeng maging unclean dahil sa kanya, hindi na rin siya allowed na makiselebrate. Kung may anniversary, hindi rin siya papapasukin. Kasi kapag umupo siya dyan, yung upuan na yan ay pwedeng sunugin kasi magiging unclean. Amen? Napaka-komplikado, mga kapatid. Amen po? Another suffering na kanyang pinagdaraanan, she had suffered financially. Ang sabi po, sa 12 taon ng kanyang pagdurugo at pagpapagamot, mga kapatid, sa halip na siya ay gumaling, lalo pong lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi ko nilalahat, mga kapatid, ha? Pero minsan, i-observe nyo rin yung mga doktor ninyo kung kailan yung mag-second opinion. Kasi minsan, magpapacheck up ka, bibigyan ka ng reseta. After 1 week, papabalikin ka. Bakit? Kasi titignan niya kung umubra yung nireseta niya eh. Pag hindi, magre-reseta uli siya ng panibago. Another gastos na naman. At lahat po ng ari-arian at kabuhayan nitong babaeng ito ay naubos, kakapagamot, ngunit hindi naman siya gumaling. Bagkus, lalo pong lumala ang kanyang kalagayan. Amen? So, she tried all the remedies of all the physicians, mga kapatid, but she had only suffered under their care, mga kapatid. Kapag ang gamot na ipinapainom sa inyo, kasi kayo naman ang makakapagsabi niyan eh. Magkakaiba kasi tayo ng response ng ating katawan sa bawat gamot na ini-intake natin. Pag yung gamot na yon ay iniinom mo, sa halip na umigi ka at lumakas ay parang lalo kang nanghina, lalo kang nagkakasakit, abay dapat mo nang itigil. Amen? Kasi lalo ka lang mahihirapan at magsasuffer, mga kapatid. Amen? Pero, tingnan niyo ho, pag sa Diyos ka lumapit, walang lugi. Amen? Tayo kasi minsan,
bago tayo lumapit sa Diyos, kung sino-sino munang nilalapitan natin. Mauubos yung pera mo, kakapagamot, biglang sasabihin sa'yo ng doktor, "Sister, nagawa na namin ang lahat, ipagpasa Diyos mo na lang." Diba? Dok naman naubos na yung pera ko kakapagamot, saka mo sinabing ipagpasa Diyos. Dapat pala, nung una pa lang, kay Lord ko na nilapit. Amen? Pero ang kagandahan po, when all else fails, kapag lahat ng mga inaasahan natin ay nabigo na, doon tayo nakakaalalang bumalik sa ating Diyos. Doon natin nare-realize na kapag ang tao, sinukuan na tayo, ang Diyos, hindi tayo susukuan. Amen? Sabi po ng verse 27 to 28, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo niya lang ang damit ni Jesus ay gagaling na siya. So, what are the hope that she embraced nitong babaeng dinurugo, mga kapatid? The declaration that she heard. Ang sabi po doon, nabalitaan niya. Narinig niya ang patungkol kay Jesus na sa bawat lugar o bayan na kanyang pinupuntahan, maraming mga may karamdaman na mahawakan lang niya o sila ang makahawak ay gumagaling. Amen? Sabi po ng Mark 3 verse 10, Mark chapter 3 verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang niya. Luke 6 verse 19, sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. So yung mga bali-balitang ito ay nakaabot dito po sa bleeding woman, na ang sabi niya, kahit maabot ko lang yung laylayan ng damit ng taong ito, ng Jesus na ito, gagaling ako. Amen? At syempre, alam niyo ho, iba kasi yung nakikibalita ka lang kaysa sa personal mong na-experience. Meron pong isang elder noon na nagturo sa amin. Nung nandoon siya sa Israel, parang meron silang pinuntahan na tourist spot. Na yung lugar na yon, pinaniniwalaang yun ay towel or yung damit na pinaghubaran kay Jesus na may mga marka ng dugo. So yung mga tao humihipo doon, humahawak. Siya personally, hindi siya naniniwala. Pero nung siya na po yung humawak, edi nakatakip po sa isang makapal na salamin. Paghawak niya, naramdaman niyang may kumonekta sa kanya, mga kapatid. Naramdaman niya na sa kabila ng glass na makapal na yon, yung damit na nandoon, naramdaman niyang mayroong koneksyon sa kanyang buhay. Kaya simula ng araw na yon, naniwala siyang talagang galing yon sa Panginoon. Iba kasi yung nakikibalita ka lang Amen? Iba yung nanonood lang sa YouTube. Iba rin yung personally umaattend talaga sa physical na gawain, mga kapatid. Amen? Another thing, the hope that she embraced, mga kapatid, yung kanyang determination. Sabi po doon, pinilit niyang makihalubilo. Pinilit niyang makipagsiksikan sa gitna ng napakaraming tao. Alam niyo, pag nalaman ng mga taong nakapaligid na itong babaeng ito ay marumi, na siya ay inaagasan ng dugo, pwede siyang itulak, pwede siyang pagtulong-tulungang batuhin hanggang sa mamatay. Bakit po? Unclean siya Nakakahawa siya ng karumihan sa mga taong nadidikitan niya. Amen? Pero gaano siya kadesperado, mga kapatid? Ganon din naman Mamamatay din lang naman siya, di ba? Sabi niya siguro sa kanyang sarili, makikipagsiksikan ako. Kung malaman nilang ako ay marumit, batuhin nila ako hanggang mamatay, okay lang. Kasi ganun din naman yung nararamdaman ko. Nauubusan ako unti-unti ng dugo. Mamamatay din ako. So walang mawawala kung susubukan niyang makipagsiksikan sa gitna ng napakaraming tao. Amen? So she wanted to touch Jesus' garments. Yung faith niya nga, kung tutuusin,
merong pagka-superstitious eh. Bakit po? Kasi ang paniniwala niya, kahit yung damit lang, alam niyang dadaloy ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya po, huwag niyong pagtawanan yung mga nagpupunas-punas sa mga santo, kumakaway-kaway gamit ang mga dilantar. Kasi hindi niyo alam yung pananampalataya ng isang tao. Amen? Na sa mga simpleng panyulito na yun na inihahagis na sinasalo ng mga tao sa kanilang pananampalataya, maipunas lang nila sa kanilang katawan na mayroong karamdaman, sila ay gumagaling. Amen? Sabi po ng verse 29, mga kapatid, agad nang tumigil ang kanyang pagdurugot, naramdaman niyang siya ay magaling na. So eto na po yung very touching moment, mga kapatid. Nung nahipo niya po ang laylayan ng damit ng Panginoon, doon niya na-experience na tumigil yung pag-agas ng dugo sa kanyang katawan. Amen? It was a powerful faith. Amen? Bakit napaka-powerful ng faith niyang yun? Kasi iniisip niya palang nagagaling na siya. Iniisip niya na sa pakikipagsiksikan niya, maabot niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling siya. Yun nga ang nangyari sa kanya. Alam niyo ho ba na yung mindset natin, the way kung paano ka nag-iisip, ay meron pong malaking epekto sa iyong buhay. Amen? Isipin niyo po, sa dami ng mga uma-attend sa Ambel, lalo na po nung sa Luneta, bakit sa dami ng mga uma-attend? May ilan gumagaling, may iba naman hindi gumagaling. Kasi nga po, iba-iba ng laman ng isip yung mga taong pumupunta doon. May ibang tao, uma-attend sila kasi gusto nilang makapag-focus sa pakikinig. Mayroon namang mga uma-attend kasi gustong makapang-dekwat. Iba-iba yung mga punteriya eh. Kaya kapag umattend ka sa isang gawain, may karamdaman ka, iniisip mo talaga ay gagaling ka, pag uwi mo, magaling ka na nga talaga. Amen? Kaya tinan niyo ho, yung mga tao na pessimist, ang pessimist kasi ano yan eh, negative thinker. Pag-iisip ng negosyo, ang iniisip agad, lugi. E di wag ka nang magnegosyo, puro ka, baka tumakbo yung investor, baka dayain ako nung aking co-sharer, baka hindi mag-click. E di magtinda ka na lang ng baka, puro ka baka eh. Di ba po, mga kapatid? Kasi kung ano yung iniisip mo, malaki yung epekto sa iyong katawan. May mga taong napakaliit ng kumpiyansa sa sarili. Manliligaw pa lang, inuunahan na agad yung babae. Baka di naman ako sagutin. Mahilig yun sa K-pop, mahilig sa Koreano. Ako, mukha lang akong nakuryente. Di ba ho? Mahilig yun sa maputi, sa mga chinito. Ako, maitim, para akong prinito. Kapag ang thinking mo palagi ay negative, di wag ka na lang manligaw. Di ba ho? Minsan nga eh, nakakakita ako ng mga, kaya yung asawa ko, napangasawa ko, kasi nakakakita ako ng mga lalaki na, hindi naman sa panglalait ha, naiisip ko, ang ganda ng asawa nun, pero yung lalaki parang ano lang, parang new. Pero pag nakausap mo yung babae, kung bakit niya sinagot, matyaga, diba? Pasensyoso, o kaya ay nakukuha yung kanilang kiliti, napapatawa sila. Kasi kadalasan ng mga babae, hindi naman talaga tumitingin sa outside appearance. Amen ba? Parang hindi kayo naniniwala. Amen? Kaya, kung ang isang bagay na pinaniniwalaan mo sa iyong buhay, ay mas lamang yung negative, mga kapatid, edi puro ka-negahan nga ang mangyayari sa iyong buhay. Amen? Attend ka ng prayer meeting, magpapa-pray over ka, di ka naman naniniwala. Eh dapat di ka na nagpa-pray over. Di ba ho, mga kapatid? Kaya tingnan nyo ho,
Kaya tayo nag-celebrate ng 18th anniversary ngayon kasi iniisip ng mga worker na magpapa-anniversary. Paano kung may negative na kasama sila na wag na natin ituloy, Sister Jenny, kasi kulang tayo sa budget. Wag na natin ituloy kasi malaki yung gastusan. Kapag ganun lagi yung mindset, mga kapatid, wala talagang mangyayari. Amen po? Kaya kung sa pagdalo mo pa lang, ang iniisip mo na, anumang isusulat mo sa prayer request mo ay answered prayer ka na, pag uwi mo, answered prayer ka na. Amen? So, have a powerful faith like this woman. Another thing na healing experience itong babae, it was a very personal faith, mga kapatid. Bakit personal? Isipin nyo ang dami-daming babae doon, ang dami-daming mga tao doon na nakikipagsiksikan, nakikipagbalyahan sa ating Panginoon, makalapit lang sa Kanya. Bakit yung babaeng yun lang ang nakaranas ng himala? Bakit? Kasi siya lang yung naniniwala na makalapit lang siya at makahipo sa Panginoon ay gagaling siya. Amen? Kasi kung yung ibang mga lumalapit at nakikipagsiksikan kay Jesus ay kaparehas niya ng pananampalataya, di sana napaghimalaan din sila. Kaya tingnan niyo sa gawain ng Panginoon, iba-iba ang resulta ng mga tao na umuuwi. Yung iba, umuuwi na na-bless. Yung iba naman, umuuwi na nainis. Bakit? Yung iba nakatingin sa kanilang kapwa-tao. Naiinis. Ano ba yan? Nagpa-reserve kami ng upuan. Tapos pagdating namin, wala na palang upuan. Inis na. Samantalang makakakita ka ng mga taong umaattend kahit walang upuan, nandoon, nakatitig sa stage, nakikinig, nagtitake note. Di ba? May mga tao na kahit umuulan, walang tinag. Nakikinig ng Word of God. Bakit? Kasi ang pananampalataya nila, yung buhos ng ulan, kung ano man yung may sakit sa kanilang katawan, sa pagpatak ng ulan, kasamang aagos, kasamang mawawash out sa kanilang katawan. Di ba meron tayong ka-prayer partner na meron siyang sakit na scoliosis? Doon sa luneta, tumayo siya sa bangko kasi putik na yung luneta, bumabaha na. Ang lakas pa ng ulan. Kada patak ng ulan sa kanyang balat, parang biniblade, parang hinihiwa yung kanyang katawan sa sobrang sakit. Pero ang pananampalataya ng babaeng yun, gagaling siya. Pag uwi niya ng bahay, nagulat siya na gumaling yung kanyang scoliosis. Amen? Kaya po, kung ano yung iniisip natin, yun yung nagiging tayo. Amen po, mga kapatid. Kapag iniisip mong kaya mong magpapayat, kaya mo talaga. Pag iniisip mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Yun ang mindset mo . Amen? Ako po, nung nakaraang linggo, hindi po ako nakahayo 1 week. Although, karamihan naman talaga ay canceled ang gawain. Meron namang ibang outreach na ibinigay sa mga preacher, hindi ko rin napuntahan. Kasi po, tumaas ang aking blood pressure. Nagtotok ako, ang tingin ko doon nagtok kasi ako sa isla, sa basketball court, ang tingin ko sa basketball court, umaalon. Sabi ko, bakit ganun yung nararamdaman ko? Tapos sumahawak ako sa pulpito kasi feeling ko talaga tumatabingi. Pinainom lang ako ng kape pero iba yung tama sa akin, mga kapatid. Hilo talaga ako. Sabi ko, magpapa-check up ako bukas kasi alam ko hindi tama yung nararamdaman ko . Nagpa-check up po ako. Kinuhanan po ako ng blood sugar. Tinest ako, in-x-ray ako. Okay naman, okay ang puso ko, okay ang liver ko. Normal naman yung cholesterol ko. Ang mataas sa akin, sugar. 325. Kilala niyo yung anak ni Apple Pagyo, yung nagpupungsoy, di ba namatay yun? 400 ang sugar.
Ako 325. Tapos ang BP ko 200/120. Sabi sa akin ng doktor, buti di ka na stroke. Kasi yung ganyang BP mo, nagko-collapse yung mga tao, mga ibang tao sa ganyan eh. Kaya iniisip ko talaga, iningatan pa rin ako ng Diyos kasi nakauwi pa ako sa amin, nakapagmotor pa po ako. Di yun na po, kinuhanan ako ng dugo. Nakita ko yung dugo ko, itim. Sabi ko, bakit itim ang dugo ko? Tapos nung pinapatak na dun sa tube, malapot, parang, alam niyo yung laruan ng bata na slime? Parang slime. Sabi nung doktor, ay, pag ganyan po sir, malapot. Ano po yan, mataas ang sugar. Kaya binigyan po ako ng pampalabnaw. Di, madami po akong gamot na iniinom ngayon. Mababawasan naman yun, basta mapababa ko lang yung sugar ko mga kapatid. Sa madaling sabi, iwas na ako sa mga lahat ng favorite ko. Diba? Kasi ano ko rin kasalanan ko rin kasi mahilig ako sa soft drinks, mahilig ako sa kape, mahilig ako sa milk tea, halos araw-araw yan, gabi-gabi. Alam niyo, dahil kinondisyon ko yung isip ko na bawal ako ng ganong pagkain, bawal muna ako ng mga, kasi yung mga kape pala, yung mga 3-in-1, hindi rin pala talagang kape yan sugar din pala yan mga kapatid. Nagawa kong hindi magkape ng 1 linggo. Sabi ko, kaya ko pala, basta isipin mo lang na hindi talaga pwede Kaso nung Monday, naisahan ako. Nung araw ng seminar, may nanlilibre kasi ng kape doon. Naabutan ako, napahigop ako. Nawala sa isip ko, ang sarap ng higop ko talaga. Maya-maya, nung nagtotok na si Bishop, naramdaman ko na. Pumipitik na yung sintido ko, mga kapatid. Nangangalahati na yung kape ko, itapon ko nga. 15 lang naman yun Ang mahal-mahal ng gamot ko, 900 lahat. Amen. Kaya tingnan nyo mga kapatid, kung yung paglapit natin sa ating Panginoon, ang mindset natin o ang iniisip natin ay gagaling tayo, yun talaga ang ating makukuha. Amen po? Amen? Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoon, hindi ka lang basta nakikinig, hindi ka lang basta nagwo-worship, dapat it became so very personal. Amen? Kaya tingnan nyo tong taong ito, kung inisip niya pa yung kahihiyan na, naku, nakakahiya naman, makikipagsiksikan ako sa maraming tao, baka maamoy nila na masangsang ako. Tingin nyo ba gagaling siya? Hindi. Amen? Ang inisip niya, sa pakikipagsiksikan niya, mahipo niya lang ang laylayan ng damit, siya ay agad na gagaling. Amen? So, get personal with Jesus. Kahit ano pa ang sabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? May maririnig ka, mag-feedback sa iyo. Pa-attend pa yan, ang dami ng utang yan sa atin ano naman? Kaya ka nga uma-attend. Para sa iyong pag-attend, pag pinagpala ka ng Diyos, makakabayad ka na sa utang. Amen? Gusto mong umattend? May maririnig kang mga nagchichismisan. Di ba yan yung choir na nabuntis tapos tinakbuhan? Ano ngayon? At least, lumalapit ka pa rin sa gawain ng Panginoon kasi doon mo napatunayan. Ang tao pwede kang takbuhan, pero si Yahweh El Shaddai hindi ka tatakasan. Get personal with Jesus. Kasi kapag inisip nyo ng inisip palagi yung sasabihin ng ibang tao, walang mangyayari sa inyo mga kapatid. Ang mahalagang dapat nating pagtuunan ng pansin ay kung ano po ang sasabihin ng Diyos sa atin. Another thing, it was a profound faith mga kapatid. Pag sinabi pong profound, ibig sabihin hindi maarok or hindi lubusang maunawaan. Amen? Bakit po? Kasi po yung pananampalataya ng babaeng ito, although somehow may pagka-superstitious mga kapatid, pero kita nyo naman, kinatagpo pa rin ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Kung tutuusin yung pananampalataya niya, medyo mababaw tignan Pero kinatagpo yung kanyang pangangailangan. Kaya tayo, hindi natin pwedeng
basta-basta i-judge yung faith ng ibang tao. Minsan, pinagtatawanan po yung ating gawain kasi may mga pataas-taas pa tayo ng panyo. Minsan, pinagtatawanan tayo kasi sinasabi nila, bakit daw nagsusulat pa tayo sa prayer request? Pwede naman daw sabihin ng direkta sa Diyos, bakit daw may mga pasulat-sulat pa? Hindi natin pwedeng i-judge mga kapatid eh. Kasi iba-iba yung level ng pananampalataya ng tao. Hindi mo pwedeng i-judge yung pagtataas ng kamay ng isang tao kasi hindi mo alam kung yun yung time na sumusuko na siya sa Panginoon, na ang bigat-bigat na ng kanyang buhay at talagang surrendered na siya kay Lord. Amen? Hindi mo dapat pagtawanan yung mga taong nagpupunas ng panyo dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Kasi pwedeng inayawan na sila ng mga doktor at talagang ang pag-asa na lang nila ay yung pananampalataya nila sa Diyos na sila ay papagalingin. Amen, mga kapatid? Kaya ho, makakaasa po tayo na sa ating pong paglapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mabibigo sa Kanya. Amen? Sabi po ng verse 30 to 34, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa Kanya, kaya't bumalong siya sa mga tao at nagtanong kung sino ang humipo sa Kanyang damit. Ngayon, yung babaeng nito, mga kapatid ko kay Kristo, balak niya sanang tumakas. She planned to escape, mga kapatid. She planned to slip away and get lost. Pero ayaw pumayag ng Panginoon na makilala siya ng babaeng yon as a healer. Ayaw niyang makilala siya ng babaeng yun na tagapagpagaling lang. Kaya tinanong niya, sino ang humipo sa akin? Bakit po? Nung na-realize ng babaeng hinahanap siya ng Panginoon, nangangatal pa siya, nanginginig pa siyang lumapit, ako po yun, Lord. At ang sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka na, umuwi ka na, ikaw ay magaling na. Bakit po? Ang gusto ng Diyos, makilala natin siya, hindi lang isang Diyos na nagpapagaling, kundi isang Diyos na gusto tayong bigyan ng personal na relasyon sa Kanya. Amen? Gusto ng Diyos, hindi mo lang siya makilala bilang isang milagrosong Diyos na pag may sakit ka, paghihimalaan ka. Gusto niyang makilala mo siya as your personal Lord and Savior. Alam niyo ho, mga kapatid, dito ko natatapusin ang aking talk. Nung ako po ay humayo sa isang barangay, sa isang isla, gaganapin ng gawain sa simbahan, sa parokya. Nakapag-set up na lahat ng sound system, kompleto rin, may drums din sila, may keyboard, okay na, nakaset up na lahat. Biglang lumapit po sa akin yung coordinator, Brother Mark, pwede bang sa bahay ng asawa ko ganapin yung gawain? Kaya niya sinabing bahay ng asawa niya kasi magkahiwalay na sila ng bahay. Hindi na sila magkasama. Bakit po? Kasi yung asawa niya pala, merong colon cancer, stage 4 na. At ang sabi, inayawan na ng doktor, pinauwi na lang sa bahay, at ang sabi ng lalaki, nararamdaman niya, di na siya aabuti ng 2 araw. Kaya pinatawag na yung mga kapatid, kasi magkakagalit din, mga magkakaaway. Gusto niya magbati-bati na bago siya mamatay. Sabi ko, sige po, pagbigyan natin. Kasi baka mamaya, pag di ko pinagbigyan, multuhin ako mga kapatid. Alam nyo, ligpit na naman ang mga gamit. Buhat-buhat, papunta po doon sa bahay na paggaganapan. Alam nyo po, parang premonition eh. Yung setup, parang alam mo na, madaming tao, mailaw, may lona, parang yun na talaga eh. Tapos nakita ko yung lalaki, yung itsura, parang isang bulati na lang talaga ang hinihintay, mga kapatid. Ando na po, tinuloy na po yung gawain. Nagtanong pa sa akin yung maglilid, Brother, pwede po bang masayang away din? Abay, sabi ko, oo naman, hindi naman lamay ito, gawain naman ito. Hindi, kantahan sila, joyful. Patotoo. Tapos nung ako na po ang nagtoto, dahil nandoon yung mga kapatid na hindi magkasundo-sundo, habang nagtotok ako, ang iingay.
Akala ko nag-aaway, yung pala nag-iiyakan na. Ewan ko kung nagpapatawaran o mga nagsisisihan. Basta maingay mga kapatid. Ako ho, bilang tao, kung ako ang tatanungin nyo, nung nakita ko yung lalaki, parang hindi na talaga eh. Pero dahil lingkod ka ng Diyos, syempre gusto mong maging positive pa rin. Kung imposible man sa aking paningin, sa Diyos wala namang imposible kung ilalapit. Alam niyo po, first time kong maranasan, prenay over tong taong ito. Pag tutok ko po ng aking kamay, dito sa taong ito na mayroong stage 4 colon cancer, mga kapatid. Alam niyo, first time kong naramdaman na para akong kinuryente sa kamay. Nagulat talaga ako. Habang nagpe-pray ako, pag ganun ko sa kanya, napatigil ako eh. Kasi para akong nag-ground, parang nakuryente bigla yung aking kamay. At ngayon po, pinag-pray siya. Siyempre yung asawa niya, hindi rin naman siya matiis kahit hiniwalayan siya. Sabi ng lalaki, sayang, hindi man lang natin nasulit ang ating pagsasama. Sabi naman ng babae, ikaw eh. Pero nung pinagpe-pray namin, umiyak din naman yung babae. Siyempre, asawa pa din. Sabi ng lalaki, 2 days na lang siya. Lumipas ang 1 linggo, lumipas ang 2 linggo, 1 month na ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, buhay pa rin yung lalaking yun. Tumawag po yung kapatid ng coordinator. Brother Mark, alam niyo po, yung prenay over niyong asawa ni ate, nakadumi na sa wakas. Naku, sabi ko, empatsado lang pala. Nakadumi, mga kapatid. Simula nung siya ay nakadumi, nailabas niya kasi pag di ka na nakakadumi, toxins na yun laso na yun, nailabas niya. Bumalik yung kanyang kulay, umigi yung kanyang itsura, mga kapatid. At ang sabi niya, dahil pinagaling ako ni Yahweh El Shaddai, maglilingkod na ako sa kanyang simbahan. Amen? At ngayon po, mga kapatid, sa ating pong paglapit sa Panginoon, kung tayo ay buong pusong magtitiwala sa Kanya, mapanghahawakan natin ang Kanyang pangako na siya ay tapat sa ating buhay. Tayo po ay magsitayo sa Kanyang presensya. Ama namin Diyos, pagpalain niyo po ang gaganapin na banal na misa. Samahan niyo po ang aming minamahal na pari sa pagdiriwang ng pinakamataas na pagsamba. At hayaan niyo po na ang bawat salitang aming mapagsasaluhan ay maging pagkain ng aming espiritual na pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid.